Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, sa lahat po ng nakikinig sa ating Church of the Living Faith daily devotion. So, ikinagagalak ko po na ako po ay muling makibahagi sa gawain pong ito, which is ngayon po na tayo na ay nasa 49 na yugto nung ating seal of prayer and fasting for the nation. And yung tema po natin is all about Philippines in focus. So, yung objective po natin is to share yung God's message for the nation, especially these crucial times. And ano po yung important message that the Filipino people should hear. So, ayan po. Muli, ako po ay nagagalak na maging kabahagi po ng gawain ito na magamit po ng Panginoon para maibahagi po ang kanyang salita. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, Father God, Lord, salamat po sa mga oras pong ito na muli kami ay makikibahagi sa pag-share po ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon nito na malaya po kami, Lord, na makakapag-usap, makakapag-nilay-nilay po ng wisdom, ibinibigay mo po sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa mga oras pong ito, ang inyong karunungan, Lord, ang mga babaw, ang inyong pag-ibig, Panginoon, ang message mo, Panginoon, na gusto mong maibahagi sa lahat ng mga Pilipino, ang manguna sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon. Gabayan niyo po ako bilang inyong lingkod as I share yung wisdom na gusto niyo pong maibahagi sa oras na ito. Salamat, Panginoon. Dinadalangin po namin ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So, yan. So, for this week, I've been praying to God. Ano po ba yung gusto ni Lord na ma-share ko po for today? And marami po akong mga maisip na topics, pero hindi ko po ma-finalize kung ano po talaga siya. And as many of you already know po, yung my brother po passed away yesterday, and it's a sudden event for the family, and we are mourning, but we also have the joy na alam namin na nakilala ng Kuya ang Panginoon. So, and that gives me this inspiration to share this. We all know about this already, pero ngayon nakita ko po kasi kung gaano siya kahalaga, lalo't first hand experience ko po siyang naranasan. And this is all about salvation and sharing the gospel of God. Sa nangyayari po sa ating bansa, napakarami pong uncertainties, calamities, death, corruption, sunog, ang dami pong hindi magagandang nangyayari sa ating bansa. And lahat po napaka-uncertain. Pero sinasabi po sa Biblia, meron po nag-iisang sigurado, at yun po ay ang ating salvation, ang kaligtasan sa pamagitan ng ni Jesucristo. So, sabi po sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life." So, dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa atin, na kahit po tayo ay nagkasala, tayo po ay nahiwalay sa Kanya, pero dahil tayo ay nilikha ng Panginoon, nakawangis niya, yung pag-ibig niya sa atin bilang mga anak niya, nandoon, He gave His only Son, Jesus Christ, to redeem us. To redeem us. At makasama natin siya sa eternity, sa eternal life. So, God is love. Yun po yung number one na characteristics ng ating Diyos. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Romans 5:8, "But God shows His love for us in that while we were sinners, Christ died for us."
So, ganun niya po tayo kamahal. Yung mercy niya sa atin na kahit hindi tayo deserving sa pag-ibig niya na yon, Christ died for us. Kasi gusto niya iligtas po tayo. Gusto niya iligtas ang lahat ng mga nilikha niya. All. Sabi po dito, while we were still sinners, hindi po sinabi nung tayo ay hindi na makasalanan. Pero habang tayo po ay makasalanan, Christ died for us para i-redeem po tayo. Ephesians 2:8, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. So, dito ang galing po, no? Sabi, we will be saved through faith in our Lord Jesus Christ. And hindi dahil sa kahit anong gawa natin. All of us fall short sa glory ng Panginoon. At walang kahit anuman pong ating gawain ang makakapag-save sa atin, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya natin kay Jesucristo. Hindi po ang result ng ating mga ginagawa para wala po tayong maipagyabang sa Kanya. So, ganun po tayo tinitingnan ng Panginoon. Tayo po ay, ang Panginoon wala po siyang favoritism eh. We are all equal in God's eyes. But there are people who are called by God. Tinawag for a specific ministry. Para saan? Para ma-fulfill po yung will ni God. Yung God's will. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So yon, ilang beses po niya sinabi dito, for the wages of sin is death. Dahil tayo nagkasala, automatic ang kabayaran nun, kamatayan. Pero, ito po yung free gift na sinasabi, eternal life in Christ Jesus our Lord. So, hindi man po natin siya makuha dito sa mundong ito, because our world is cruel, di ba? Ang mundo po natin ay makasalanan. Pero, yung pangako ng Panginoon, the gift of eternal life in Jesus Christ, yun po yung sigurado. Nakakatawa po, di ba? Ang Diyos, wala siyang pinipili. Wala siyang pinipili. Lahat tayo. Kasi, yun po yung will ni God. Ang will po ng Panginoon, John 6:40 states, for this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in Him should have eternal life, and I will raise him up on the last day. Diba? Napakaganda po ng will ng Panginoon. Yung po pala yung will niya, na kung sino man ang tumingin at maniwala sa Son, sa anak, should have eternal life. And I will raise him up on the last day. Pangako po ng Panginoon. Sabi po sa Mark 2:17. On hearing this, Jesus told them, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but the sinners. So dito po, alam niyo po na naalala ko po ang kuya ko dito kasi for the longest time, hindi po siya nagtiwala sa Panginoon. Siya po yung typical na tao na dahil po sa mga nangyari sa buhay niya, dito sa mundo, naka-question niya po si God, yung kapangyarihan niya, yung kakayahan niya, bakit may karamdaman, bakit may kamatayan. So, ayun po. Pero, ito ni-remind po sa akin, it's not the healthy who needs a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but the sinners. So, ang kuya, isa po siya sa mga naghahanap sa Panginoon.
And I know, si God, mahal niya tayong lahat eh. Regardless kung gaano kalaki kaliit ng kasalanan mo, hinihintay niya tayong bumalik sa Kanya. And ang kuya, binigyan po siya ng Panginoon ng pagkakataon na bumalik siya sa Panginoon. Na i-recognize niya ang kapangyarihan ni Jesus. Ang salvation, ang free gift of salvation na ino-offer niya. And na-realize ko po, maraming katulad ni Kuya na kailangan nila si Christ, na kailangan nilang makilala ang Panginoon. Sabi po sa 2 Peter 3:9, "The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance." Dito po nabanggit yung about repentance. So, ano po ba yung repentance? Biblically, ang repentance po means a change of mind. So, repentance is it's not all about asking for forgiveness, recognizing your sins, ganun. Ito po pala ay change of mind. Ibig sabihin, we learn to trust God, we learn to trust God's will, and we change our mind towards sin. Kasi we know that ang Diyos, ayaw niya ng sin. Ayaw niya po ng kasalanan. Any form, malaki, maliit. Sin yan. Ayaw ng Diyos yan. And we change our mind towards sin. Ayaw na natin yon kasi ayaw ng Diyos nun. Diba? Because we understand na God is love. Mahal tayo ng Panginoon despite our mga kakulangan, despite ang ating karumihan, ang ating kasalanan. We reciprocate that love. 1 John 4:19, "We love because He first loved us." Una tayong minahal ng Panginoon. And because of that love, once makita natin yun, yung gaano katindi yung pag-ibig na yun, gaano kabusilak ang pag-ibig na yun, we learn to reciprocate that love. And we reciprocate that love through obedience. Diba po? Lalabas po yun, yung work of the Holy Spirit. Lalabas po yun, yung pagsunod natin sa Kanya, at lalabas po yung fruit, yung mga fruit of the Holy Spirit. So, di ba, nakakatuwa po. Nakakatuwa po isipin na when we understand how great God's love is, kung gaano kabuti at mapagmahal ang Panginoon, gusto nating i-share yung love na yon sa mga tao, especially sa ating mga kapamilya, sa ating mga kaibigan, kasi sila po yung mga unang gusto nating makakilala din sa Panginoon. Unang gusto natin na ma-encounter din yung Panginoon. Kasi naranasan natin first hand. Naranasan natin kung gaano yung love ni Lord, kung paano niya tayo iningatan, prinotektahan, kung gaano kabuti ang Panginoon. And kapag naunawaan po natin tong love niya and yung salvation niya, magbabago po yung perspective natin about life, about death, about what's happening in the world. So, yesterday, habang ang kuya ay nag-ago buhay, I was praying, pero hindi ko po sigurado kung ano yung gusto kong ipag-pray. Do I want to pray for his healing, physical healing, or what? Pero sigurado po ako, more than any kind of healing, ang gusto ko pong healing na matamo ng kuya ko
ay yung spiritual healing. So, yun na po yung ganun na po yung perspective ko about healing. It's not all about physical healing, but yung spiritual healing niya, yung reconciliation niya with God. Kasi, alam ko po, na sa isang salita lang ng Panginoon, kaya niya magpagaling. Kaya niyang bumuhay ng patay. Sa isang salita niya, kung loloobin ng Panginoon, kaya niya. But that time, I trust God. Sabi ko, God, I lift Kuya. Binibigay ko siya sa'yo. Kung anong kalooban mo sa kanya, gawin mo. Pero ang sa puso ko, Lord, more than any kind of healing, gusto ko po yung spiritual healing niya, yung reconciliation niya. And I know, ito po yung binigay sa kanya ng Panginoon. Yung spiritual healing niya, yung salvation niya. Actually, yan po yung tanong niya kasi sa akin nung nakaraan. Sabi niya, kung totoo ang Diyos, bakit may mga taong may sakit? Bakit may mga taong may kapansanan? So, para sa akin, ang hirap po nung sagutin, lalo't nagsisimula pa lang akong mag-share. But through God's wisdom, sabi ng Panginoon, hindi kasi itong mundong to yung design sa atin ng Panginoon. Ang design niya sa atin is yung walang karamdaman, walang paghihirap. And yun yung promise niya sa salvation. And while we are here on earth, we will walk on this earth with a purpose. With the purpose to share His love to all. Para ma-fulfill yung kanyang will. Ang God's will. And that is for everyone to look on the Son and believes in Him and have eternal life. So, because of that, dun po pumapasok yung kahalagahan po bilang nating mga Kristiyano na nagkaroon na po ng encounter sa Panginoon. Yung fire po sa puso natin to share God's salvation, especially sa mga kapamilya po natin, sa asawa natin, sa anak, sa mga kapatid, pamangkin, tito-tita, mga kaibigan, sa mga may sakit, habang meron pa po tayong opportunity, habang meron pa po tayong time, habang meron pa po silang time, i-share po natin siya. Kasi, yun lang po yung certain dito eh. Yun lang po yung certain na ma-share natin sa kanila. We do not hold the future. We do not hold ano man po yung mangyayari bukas. Pero ang sigurado po tayo, kasama natin ang Panginoon. And the gift of salvation niya, ibibigay niya po sa atin yan. Basta tayo po ay manampalataya sa Panginoon. So, ayun po. Salamat po sa pakikinig. Naway, meron po akong naibahagi kahit paano about yung kahalagahan po na ma-share natin itong gift of salvation and yung role natin bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, to share Jesus Christ. Sabi ko nga po, maybe this is a wake-up call for me, to yung fire po na yun, mas pag-igihin po yung fire na yun. And ginamit po ng Panginoon ang aking kuya para yung spark po na binigay niya mag-alab po. Kasi nakita ko po sa kuya kung paano po yung naging transformation niya from someone na hindi naniniwala sa Diyos at someone na bumalik sa Panginoon, na na-recognize niya that Jesus Christ is Lord and Jesus Christ is our Savior.
Bago po tayo matapos, tayo po muna ay isara po natin ito sa isang panalangin. God the Father, Lord, salamat po Lord sa mga salita mo. Lord, salamat po sa gift of salvation na ibinigay mo po sa lahat. Regardless, ano man po status namin sa buhay, gaano man po kalaki o kaliit yung kasalanan na nagawa namin, Lord. Yung gift of salvation mo is for all. Wala kang pinipili, wala kang sinisino. Salamat, Lord, kasi kahit na undeserving kami, binigay mo yung love mo na yun, Panginoon. Kahit hindi namin hinihingi, kasi ganun mo kami kamahal. And we pray, Lord, na as we recognize, as we embrace your love, Panginoon, may we learn to reciprocate that love through obedience. Pagsunod sa iyo, Panginoon. Repentance, Panginoon. Change of our mind to fully trust your will and to walk away from sin. Salamat, Panginoon, sa opportunity na gamitin mo kami, Lord, ay maibahagi po yung salita mo, lalo na po sa mga kapatid namin na may karamdaman. Sa mga kapatid namin, Lord, na nangangailangan ng iyong salita, na naghahanap ng iyong salita, pero hindi nila alam kung saan nila kukunin. Sabi mo, Panginoon, we should be the light, the salt and light of this world. Lord, patuloy mo pong pag-alabin, Panginoon, yung fire po sa puso ng mga Kristiyano to share the gospel, to share your love, to share that salvation. Lord, I pray for those who are lost spiritually, na makilala ka rin po nila, Panginoon, katulad po ng pagkakilala namin sa iyo, na magkaroon sila ng personal encounter sa iyo, Panginoon, and that they may recognize you as our Savior, as our Lord. Sa mga tao, Panginoon, na nasa deathbed, sa mga tao, Panginoon, na lumalaban sa karamdaman, Lord, may they find comfort sa kapangyarihan mo, Panginoon. May they find comfort sa dugo na inalay mo, Panginoon, para kami ay iligtas. And may we find comfort, Panginoon, that this world is temporary, that we have the promise of eternity with you. Salamat, Panginoon. Continue to bless our churches, our bishop, our pastors, mga intercessors, Panginoon, mga manggagawa po sa aming church. May you continue to bless them. Fill their homes with joy, prosperity, with love, that we may reflect, Panginoon, yung pag-ibig mo, that sa lahat ng gagawin namin, Lord, ikaw yung makikita nila. Hindi kami, kundi ikaw, Panginoon. We pray, Lord, for every Filipinos, na sana buksan nilang kanilang puso't isipan, na isik ka nila sa kanilang puso at i-embrace nila, Panginoon, yung salvation na binibigay mo. Salvation na libre para kahit
kahit kanino, Panginoon. May we learn to humble ourselves and recognize that Jesus Christ is the way, the truth, and the life. That Jesus Christ is our Lord and our Savior. Lord, we pray for our leaders, mula sa aming presidente, sa mababang posisyon po sa aming gobyerno, Lord, naway magkaroon sila ng personal encounter with you, na ma-experience nila firsthand, Lord, yung pag-ibig mo, and that they may choose to repent and to trust your will and to walk away from sins. Lord, we are here praying, interceding, Panginoon, on behalf of our brothers na mahihina, on behalf of our brothers na may karamdaman. We are here in the middle, Panginoon, fighting the spiritual battle. Lord, hear our prayers. Hear our prayers in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong dugo. Salamat, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos. Salihan niyo po ang panalangin pong ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po muli sa inyong pakikinig. Naway ating napag-usapan po nga natin ngayon ay maging makabuluhan at magbigay ng papuri po sa ating Panginoon, Lord Jesus Christ. Salamat po muli. Isang magandang hapon.